Grabe mga lods. Imagine niyo tong mabuti. Ang mangyayari pala ay dadalhin si Tatay Digong sa the Netherlands at doon parang lilitisin ng ICC. Grabe. What the heck? Ano ba tong ginawa mo, Bongbong Marcos? Sarili mong kababayan, isang Pilipino at dating presidente ng Pilipinas, ipapalitis mo sa ibang lahi. Grabe. Ikaw na talaga, BBM. Unbelievable. Imaginin mo, sarili mong kababayan, kapwa mo Pilipino, hahayaan mong litisin ng ibang lahi. Dito pala BBM, sa gobyerno mo pala litisin. Hindi nyo kaya? Kasi hindi nyo mapatunayan. Kasi mga inutil kayo. Kaya ang gagawin nyo, desperado kayo, kumonekta ka talaga sa ICC. Ang kapal talaga ng muka. Pasabi-sabi ka pa, hindi tayo magko-cooperate sa ICC. Wala na silang jurisdiction dito. Ano to? Grabe, number 1 ka talagang sinungaling. Napakasinungaling mo talaga. So proud ka dyan. Ganyan ba dapat ang isang Pilipino? Mga kababayan, hindi ko po gets ang mga DDS kung bakit po si PBBM ang sinisisi nila. No, ayan na po yung narrative nila ngayon. Yung sisi at yung galit, ibinubuntong po nila sa gobyerno. Una sa lahat, Rosalinda, aka Mr. Talker, aka Lods Chinito, tanungin mo naman yung sarili mo. Si PBBM ba ang may pakana ng EGK? Siya ba yung nag-utos, no? Nung mga inutos ni Duterte? Siya ba ang may polisiya ng war on drugs na ang daming naging collateral damage at ang daming biktima ng EGK? Siya ba may kasalanan nun? Bakit si PBBM ang sinisisi mo? Isa pa, si PBBM ba ang may sabi sa mga pamilya ng nabiktima ng EGK na sa ICC sila magsampa ng kaso? Di ba hindi naman? Presidente pa si dating Pangulong Duterte, sa ICC na nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng biktima ng EGK. At kung tatanong, siguro hindi mo alam, si PBBM, nung senador pa siya noong 2011, isa siya sa nagsulong na makasali ang Pilipinas sa ICC. So alam niya ang patakaran ng ICC, mga kababayan. Hindi porket umalis na tayo noong 2018 or 2019 yata yun, tapos na yung obligasyon natin doon. So may kasunduan po kasi na kapag kasali ka sa ICC at nagawa mo yung crime, no? Nag-commit ka ng crime during the time na kasali ka sa ICC, kahit tumiwalag ka dito, meron ka pa ring obligasyon at pananagutan. Kasi syempre nga naman, anong sasabihin ng ICC na kasali ka sa amin, tapos gagawa ka ng krimen, tapos titiwalag ka. After mo tumiwalag, absuelto ka na, wala ka ng pananagutan. Kung ganun pala yung patakaran, di lahat ng bansa na kasali sa ICC, yung mga leaders nila doon, magkukumit ng kawalang-hiyan, and then aalis na lamang, dahil wala na sila magiging pananagutan kapag umalis sila. Hindi po ba mga kababayan? So, wag kang mambunton ng sisi. Wag mong i-put yung blame kay PBBM, no? Wala siyang magagawa dyan dahil nakasaad sa kasunduang pinirmahan natin na kahit tayo umalis na sa ICC, meron silang karapatan na mag-imbestiga at pwede tayong panagutin kung nakumit ang mga kasalanan during the time nakasali pa tayo. Kaya useless yung pag-alis ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Bukod pa doon, meron pang grace period na ibinibigay sa ICC na kung aalis ka sa taong ito, ang effectivity niyan ay sa 1 taon pa. No? So kahit sabihin niyo pa ulit-ulit mga DDS na walang jurisdiction, na walang karapatang mag-imbestiga or mag-arrest ng ICC, mismong Supreme Court na ang nagsabi, Supreme Court ng bansang Pilipinas, meron karapatan ng ICC at kailangan nating makipag-cooperate or makipag-coordinate sa kanila. So hindi ko talaga maintindihan kung bakit sinisisi niyo ang presidente, mga kababayan, no? Wala na lang kayong masisi, no? Ewan ko, desperado na kayo or talagang hindi nyo lang matanggap yung nangyayari na kailangang pagbayaran ang mga maling ginawa, na kailangang sumunod sa batas, sa proseso ng batas, something na hindi nyo ibinigay sa mga biktima ng EGK, sa mga biktima ng war on drugs na pinagbintangang kriminal kahit wala namang court conviction. Ako naman mga kababayan, naniniwala ako sa mga
itinumba nung panahon ng war on drugs, may mga users at saka pushers talaga doon. Pero wala po kasi tayong death penalty. So kaya kailangan po may due process po at magkaroon ng court conviction at panagutin ikulong. Hindi po itutumba mga kababayan. Kaya yan tuloy ang daming collateral damages ng mga inosenteng bata or tao na nadamay. Kahit sa anong anggulo nyo tignan, maraming maling na commit at illegal nung panahon ng war on drugs. Kaya merong nangyayaring ganito na pag-aresto at pagsasampa ng kaso. So, itigil nyo na yung paninise mga DDS, no? Tanggapin nyo ang katotohanan na may maling ginawa na dapat pagbayaran kung kinakailangan. Sisi kayo ng sisi, pero yung sinisisi nyo, wala naman siyang ginawang mali doon sa war on drugs. Hindi naman siya nag-initiate ng polisiyang yon. Hindi siya nag-utos, no? Nasabihin na palabanin nyo, kung ayaw lumaban, palabanin nyo. Hindi naman si PBBM ang gumawa nun, no? Eto, kagaya nito ni Maricar Serrano, tignan niyo mga post niya. If we don't go out tonight, we are done. Sabi pa niya, hindi pa rin lalabas ang mga tao. Bakit kami lalabas? Bakit kami lalabas ngayong gabi? Sino bang pinagtatanggol nyo? Politiko lang, hindi para sa bansa. Ito sabi sa balita, Roque nanawagang magtipon-tipon sa EDSA matapos arestuhin si PRRD. Magtipon-tipon sa EDSA? Ito sabi dito ni Maricar na naman. Sabi niya, hindi na malaman ng mga malalaking religious groups kung paano papakalmahin mga tao nila. Lahat galit lahat gusto nang mag-amok. Anong pinagsasabi mo? Sa Catholic Church, walang ganyan. Walang mga religious group na nagagalit ang mga miyembro. Ano ka ba? Nananaginip ka ba ng gising, Maricar? Sabi pa niya dito, total, mahilig naman sa Koreano ang mga Pilipino, di mag-ala Koreans na lang, lusob na. Lumusob kayo, wala namang nangyayari sa mga paglusob-lusob nyo. Tapos sabi pa niya dito, the North has spoken, wala nang solid North. What now, adik? Ayan nagmura pa siya. Ayan mga kababayan, no? So naninise at kung ano-anong tila pananakot ang gagawin. Lalabas daw sila sa kalsada ngayong gabi, mag-aaklas, pupunta sa EDSA. Di good luck, no? Wala naman kayong nakukuhang suporta. Majority ng mga Pilipino ay gusto ng due process at manaig ang proseso ng hustisya at ng batas, no? Huwag kayong manisi ng manisi at huwag kayong tila nananakot dahil walang kakahinatnan yan. Inattempt nyo na yan nung isang taon. Halos isang taon kayong nagmaisog rally, wala kayong napala. Hindi nyo pa ba nahahalata? Ayaw ng mga tao ng gusto nyo. Ayaw ng mga tao ng style nyo at ng sistema nyo. Hindi po yan kinatutuwa ng mga Pilipino. At ikaw, Mr. Real Talker, Lods Chinito, Rosalinda, huwag kang manise, huwag mong sisihin si PBBM. Hindi si PBBM ang may kasalanan sa mga nararanasan ni dating Pangulong Duterte ngayon. No? So, wala talaga sa katwiran itong mga to, irrational. Kailangan po nating mag-push back at labanan ng narrative nila. Kung hindi, sila po ang paniniwalaan kapag palaging sila lang ang naririnig ng taong bayan. Kaya po tayo nagsasalita. Salamat po sa panonood. Sana po ay makapagbigay kayo ng opinion at malike ng video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.